Magandang araw muli mga ka-terrific at ka-rivalman. Dito muli ang inyong Doc ng Bayan, si Dr. Ted Makadagdag. Pag-usapan natin muli ang mga gamot na gawa ng terrific na sa tingin ko malaking tulong sa ating pagmamanok at pagkukondisyon. Ngayong araw, pag-usapan natin itong pinaka-importante sa pagkondisyon ng manok at sa kalusugan ng ating mga manok. Ito, worm axe, no? Ibig sabihin, pinapatay ang mga bulati gamit ng manok na ito, ng gamot na ito. At ang importante dito, liban sa mga bulati ng ating mga manok, ay meron itong ivermectin. Kasi ang ivermectin, liban sa mga bulati, pinapatay niya ang mga external parasites. So kung mayroong mga hanip ang inyong manok sa pagkukondisyon ay malaking epekto sa ating mga manok kasi hindi siya makakatulog. Kahit na malinis ng kanyang bituka sa mga bulati, ang importante din ay yung external parasites. Kasi ang external parasites, yun din ang hindi makapagpatulog, hindi makapagpahinga sa ating mga manok na kinakondisyon. Itong worm axe ay lahat ng internal parasites patay. At saka yung external parasites patay din. So ang ating mga alaga, lalo na yung mga kinakondisyon, ay makapagpahinga sa araw na malapit ng laban. So lamang tayo dito. Ang bigay nito, pinakamagandang bigay nito ay every 28 days sa ating mga manok. Tapos kung sa hinahanda natin, ganun pa rin sa mga ibang na dewormer, at least 7 days before the fight, bigyan natin ito. Para yung manok natin ay walang mga parasites. So, mga kaibigan, itong worm axe, gamit na ito. Pati mga foreigners na kaibigan ko ay gumamit na ito. Ang kanilang sinasabi ay isa ito sa pinakamagandang pamurga na nagamit nila. Yun ang feedback nila sa akin. So, worm axe mga kaibigan. Gamitin ito, patay ang internal parasites at patay na rin ang external parasites. Ang sunod natin na pag-usapan, itong aming napakagandang gamot, Electroplus. No, powder ito, ihalo sa tubig. Meron itong electrolytes. Meron itong vitamins and minerals at meron din itong amino acid. So, pagka nakokondisyon tayo ng ating mga manok, ibigay natin to tuwing araw-araw, no? Ako, ang bigay ko nito tuwing umaga. Ang bigay ko sa mga manok. Pero, wag lang to ibigay sa araw ng laban. Kasi hindi magandang epekto ng electrolytes sa araw ng laban. At ang moisture ng manok natin ay baka maapektuhan pa, no? So, pero sa habang naghahanda tayo ng manok, isa ito sa napapaganda ng kondisyon ng ating manok. Araw-araw, tuwing umaga, bigyan ng ating manok ay painumin ito o kaya ihalo sa pagkain ng ating mga manok na kinokondisyon. So, pag binigyan mo ito ang ating manok, kahit na di-training o anong klaseng ang training natin, ay hindi siya ma-dehydrate. Saka yung muscles niya ay gumaganda. Nagiging malakas ang ating manok pag ginagamitan natin dito
kahit na training siya, hindi niya maramdaman ang training na ginagawa sa kanya dahil kompleto ito para sa kanyang katawan. Malakas makarecover ang manok. No? So ulitin ko, sa kinokondisyon ng manok, ibibigay ito araw-araw, tuwing umaga, sa tubig o kaya hihalo sa patuka ng manok. At huwag lang ito ibigay sa araw ng laban. Kasi hindi magandang epekto sa moisture ng manok. So mga kaibigan, Electroplus, kompleto. May electrolytes, may amino acid, may minerals and microvitamins, kompleto sa paghahanda ng ating manok. Pati na rin sa mga sisiw natin, no? Sa mga sisiw, ginagamit ito, hinahalo sa patuka o kaya hinahalo sa tubig. Pinapainom ang manok sa tuwing umaga, no? Lalo na yung mga sisiw. Tuwing umaga ang papainom at makikita ninyo ang lakas ng ating mga sisiw na akala mo hindi siya tatablan ng kahit anong sakit sa katawan na nangyayari ngayon. So, Electroplus sa ating sisiw, sa ating mga inahin na ginagamit sa breeding at lalo-lalo na sa panahon ng pagkondisyon ng manok. Ang isa rin sa pinakamaganda mga kasabong ito ating dextrose powder, no? Itong dextrose powder, siyempre ang alam natin dito pang energy. So halimbawa nakokondisyon ka ng manok, ito ang pwede mong ihalo sa pagkain ng manok. Tuwing umaga lang advice ko nito kasi ang dextrose powder medyo mainit sa katawan ng manok. So advisable sa umaga lang ito ihalo, sa hapon wag na, no? Kasi lalong umiinit yung katawan ng manok. So sa kondisyon, araw-araw bigyan ng manok, ihalo sa patuka tuwing umaga hanggang sa day before the fight, binibigyan ng ating manok sa na kinokondisyon, no? At ginagamit din ito, halimbawa yung mga manok natin sa talian, no, sa cord. Kung nakikita natin yung manok natin na humahalhal, pwede nyo bigyan ng dextrose powder ang kanyang tubig na inuman. Mabilis makarecover ang manok kasi nagkakaroon siya ng energy na galing dito sa dextrose. Ang dextrose, ibig sabihin, kung sa tao yan, ay sugar, no? Form ng sugar. So, tandaan, kung magbili kayo ng dextrose powder, itong pinakamaganda sa kanila. Ito pa pala, ang bago naming sinamang gamot na ginawa rin ng Terrific, Dexaplam. Ang laman nito, meron itong steroids, antibiotics na para sa respiratory tract infection. Ang gamot na Dexaplam na mayroon siyang steroids, no, na dexamethasone, pag ang manok mo ay bugbog na sa antibiotics at hindi na gumagaling sa mga ordinary na antibiotics, bigyan mo ng Dexaplam. Kasi ang trabaho ng dexamethasone sa airways, sa daanan ng hangin papuntang baga ng manok, ay nire-refresh siya yung cells ng airways, no? Para yung pagod na cells ng airways na hindi na maka-absorb ng ordinary antibiotics na binibigay natin sa manok ay mare-refresh. Ibig sabihin, fresh ka uli ang cells sa respiratory tract. So pag fresh ka uli ang cells, ang pagbinigyan mo ng antibiotics, ma-absorb ng cells, no, sa respiratory tract. So ang antibiotics na binibigay mo
magkakaroon ngayon ng magandang epekto sa ating mga manok kasi yung cells niya bumago, nagiging fresh uli. So makapagtrabaho ng cells na i-absorb na yung mga gamot dahil presko na naman siya. Preska na naman ang cells. So magkakaroon ulit siya ng normal na function. Yung gamot na combination nito ma-absorb na ng ating manok at gagaling ang mga sakit na hindi kaya na ng mga ordinaryong antibiotics na parang hindi na siya tinatalaban. So mga kaibigan, sa mga manok na bugbog na sa antibiotics, na tingin natin na hindi nagre-respond yung manok, gamitan nyo ng Dexaplam. At sigurado ko, yung gamot na ginagamit ninyo ng mga antibiotics ay ma-absorb ng ating manok sa respiratory tract nila. So, Dexaplam, rekomendado ko to. Mga kaibigan na sabongero, na mga kaibigan natin dyan, lalo na sa area ng Cavite at makalapit na mga bayan. Ang World Slasher Cavite Cup ay tinayo dito sa Cavite para mabigyan ng karangalan ng ang Cavite, para makilala na isa sa lugar na ang breeders ay napakarami. Meron kaming World Slasher Cavite Cup. Iba naman ito sa World Slasher Cup na ginaganap sa Araneta. Taon-taon din to na ginagawa sa Cavite. Six-cock derby, one day, na may guaranteed prize na 1.5 million pesos. Ang champion matatanggap ay 1 million plus trophy. Mayroong kaming gaganapin sa May 8 and 9. So, sali kayo para ang pangalan nyo pagka kayo nag-champion ay may lilista sa history ng World Slasher Cavite Cup. Salamat mga kaibigan. Maraming salamat mga ka-terrific at ka-ribbleman. Sana may natutunan ulit tayo ngayong araw sa ating topic na diniscuss tungkol sa paghahanda at pang-alaga sa ating mga manok. So mga ka-ribbleman, hanggang sa susunod, makita-kita tayo muli. Sa Ribbleman, totoo ang laban.